Dua. Commander, magandang umaga po. Hello. Commander Dua, good morning po. Si Rod po ito Yes, ng... sir. Opo, ng DCXL News, RMN Manila. Okay, Commander, gusto lang namin malaman kasalukuyan kung kumusta ang ginagawang rescue dito sa mahigit 300 pasahero ng MV Tricia Christine na sinasabi tumao po dyan banda sa may Pilas Island kaninang pasado 1:00 ng madaling araw. Yes, sir. Sa ngayon po, sir, continuous yung SAR operation ng Coast Guard. Nagpadala po tayo ng ating mga water asset, mga barko po. Sama po yung isang malaking barko natin na MRB 4401 at ngayon po is yung eroplano rin po natin, yung PCG Islander, papunta na rin po sa area para makatulong sa SAR operation. Katulong po natin dito yung iba't ibang ahensya rin po. Nagpadala rin po ng barko yung Philippine Navy, ang ating Maritime Police at ang Philippine Air Force po. Nagpadala rin po ng kanilang Black Hawk para yung government effort po para sa SAR operation ay Opo. maigtingan na natin po. Yes, sir. Ilan na po ang na-rescue, Commander? As of now, sir, as of 6:30 kanina, ang count po natin is nasa 244 po. Okay. Yes, sir, 244. 244 kasama na rito yung mga may edad at ang mga bata na pasahero. Wala pa tayong specific details, sir, kasi kasalukuyang yung mga tropa natin, sir, ay nagpo-focus sa operation at paghahanap po sa mga pasahero ng barko. Opo. So, magbibigay po kami ng update once na confirm po natin ang identity nila and other details sa kanila, sir. Maglalabas po tayo ng detalye. Okay. Update. Iba-iba yung numero din yung mga nasawi, Commander Dua, no? Kanina kinumpirma sa atin rito sa programa ni Gov Hataman, 2 pa lang ang namatay. Pero may mga nakita din nating post sa Facebook ng ilang mga opisyal na sinasabi, 8 na. Ilan ho sa kasalukuyan, hanggang sa mga oras na ito, ang mula po sa Philippine Coast Guard, ang datos sa mga nasawing pasahero dyan sa barko? Ngayon, sir, ang bilang po natin ay nasa 13 po yung nasawi. 13 na. Dalawa po kasi yung pinagdadalhan ng ating mga survivors, sir. Yung mga fishing boat at saka yung mga maliliit na bangka na tumulong po sa operation at tinurn over po nila yung mga survivor at sa ating barko sa 4401, yun po ay dinala pa po patungong Zamboanga. Yung naman pong nasa Sea-Jet at Sea Ambulance ng Isabela, yun po ay dinala papuntang Isabela City. So kami po dito kinoconsolidate po namin yung datos mula sa Coast Guard Station Zamboanga at Coast Guard Station Isabela. Opo, okay. Commander, ulitin lang natin, no? Yung na-rescue ay nasa mahigit 20 pa lang. 244 po. Sorry. 244 po. 244 na ang na-rescue. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Oo. Ang patay ay nasa 13 na. Yes, sir. Yes, sir. Nasa 13 na. Okay, so ilan pa ang nawawala? May missing ba o... Yes, sir. Titingnan ko yung datos natin, sir, kasi naka-table, nakabiyahe po ako ngayon. Nasa 120 kung hindi po ako nagkakamali. Okay. Yes, sir. Ilan lahat ho ba ang pasahero sakay ng nasabing barko, Commander? Reference po natin yung clearance po nila is nasa 332 po. At may kasama sa 232 na pasahero at 27 po na crew ang hinahanap po natin. Opo. So, ito naman yung kapasidad ng barko. Yes, sir. Yes, sir. At lesser pa sa capacity, sir. Okay. Wala po tayong overloading. At Opo. wala rin so far, sir, wala po tayong napamataang oil spill sa incident, sir. Oo. Well, gusto lang natin malaman, Commander, no, paano ho ba nangyari? Tumaob ho ba yung barko? Lumubog? Paano ho? Ngayon po, sir, hindi pa natin ma-determine kung ano yung cause ng incident. Magkakaroon po, may direktiba po ang ating district commander, Commodore Marfe. Nagkandak agad ng Marine Casualty Investigation, yung ating MSSU, para malaman po natin ano po yung dahilan ng aksidenteng ito. Pero sa salaysay po ng mga survivor, ano ho daw ang nangyari? Yun po, sir, kinoconsolidate pa natin, sir. Magkakaroon po ng debriefing pa po yung mga survivor, sir, at makakuha po tayo ng mga datos. Opo. Pero okay. Magkakaroon po tayo ng official na datos, sir.
Pero okay naman yung panahon nung umalis siya sa Yes, sir. Walang port ng problema, Zamboanga. sir. Ngayon, sir, maganda yung panahon kasi hindi naman po natin papayagan kung masama yung panahon, hindi naman pinapayagan. Hindi kiniklear ng Coast Guard. Opo. Pero Yes, etong area, Pilas Island, ito ho bang isla, itong dagat ho, ay may mga malapit na isla dyan o open sea ho ito? May malapit po, sir. Ito pong Balok-Balok Island, kung saan po itong nangyari itong insidente. Malapit lang po na isla yung Balok-Balok Island. Kaya po yung mga residente dito sa Balok-Balok Island, yung mga fisher folks po natin, isa rin po sila kasama nating Philippine Coast Guard sa mga unang rumisponde sa insidente. Opo. So Commander Dua, no, ang sitwasyon ng barko nakikita pa rin sa dagat. Hindi pa totally Kukuha po tayo ng detalye, sir, pag once na na natin yung barko natin na nakadeploy doon sa area. So now, sir, ang pinaka-focus natin, sir, lahat ng plano natin, lahat ng galaw natin, nakatuon po para masagip po yung mga nawawala pa. Okay. At makumpleto natin yung bilang. At Nasa magbibigay po kami ng update, sir, once magkaroon po tayo ng detalye, magbibigay po kami ng update. Okay. Nasa mahigit 100 pa ang patuloy Yes, na sir. nire-rescue, Commander. Yes, sir. Okay. 13 na ang kumpirmadong patay. As of kaninang 6:30 a.m. yun, sir. As of kaninang 6:30 a.m. So ngayon, sir, andun pa ako. Ongoing pa rin po yung SAR operation natin. Kasama Okay. po ng mga iba't ibang asset ng ating gobyerno. Opo. Commander, maraming salamat po sa inyong oras Sige, panahon. sir. Yes, sir. Opo. Morning, sir. Thank you po sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Operations Officer, Coast Guard, District Southwestern Mindanao. Commander